Magandang umaga mga bata. Bago tayo mag-umpisa sa ating bagong aralin, nais ko munang malaman galing sa inyo kung ano ang ating huling natalakay kahapon. Ano nga ba yun? Tama. Tayo muna ay tumayo at manalangin. Amen. So may mga lumiban ba ngayong araw? Mahusay. Mayroon akong 5 mga alituntunin na dapat ninyong sundin sa loob ng silid-aralan. Kinig kayong mabuti. Una, ugaliing bumati sa mga guro. Pangalawa, panatilihing malinis ang silid-aralan. Pangatlo, magtaas ang kamay kung may gustong sabihin. Pang-apat, makipag-participate sa klase. At panglima, makinig palagi sa guro. Malinaw ba mga bata? Ang mapag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahon ng prehistoriko. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Unahin natin sa panahon ng bato, ang unang yugto. Ito ang panahon ng Paleolitiko, dakong 2,500 at 10,000 BCE. Ito ang panahon ng mga lumang bato. Paleos o matanda ang ibig sabihin, at letos o bato naman. Ito ang pinakamahabang yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang unang gumamit ng apoy at ng aso ang mga sinaunang tao. So dito, meron tayong Lower Paleolithic period. Nagwakas dakong 120,000 na taon na ang nakakaraan. Pinakamaagang pananatili ng tao sa daigdig. Ang Homo habilis ay nangangahulugang able man o handyman dahil sila ang unang species ng hominid na marunong gumawa ng kagamitang bato. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa Upper Paleolithic period. Dakong 40,000 hanggang 8,500 taon ang nakakaraan. Nagkaroon na ng mga unang pamayanan sa anyong mga campsite na kadalasan matatagpuan sa mga lambak. Ang mga taong Neanderthal ay nawala sa panahong ito at napalitan ng mga taong tinatawag na Cro-Magnon. Ngayon ay dumako naman tayo sa Middle Paleolithic period, dakong 120,000 hanggang 40,000 taon ang nakaraan. Ito ang paglitaw ng makabagong tao noong 100 taon ang nakalipas. Umusbong ang pagiging artistiko ng mga tao sa pagpipinta sa katawan at pagguhit sa bato. Nabuhay ang taong Neanderthal na natuklasan sa Germany, ang mga labi. Ito naman ang mga tanyag na prehistorikong tao. Ang Homo sapiens, ang pinakahuling species na ebolusyon ng tao. Ang Homo sapiens neanderthalensis or circa 2,000 hanggang 30,000 taon ang nakaraan. Higit na malaki ang utak ng Homo sapiens kung ihahambing sa mga naunang species, kaya nangangahulugang higit ang kanilang kakayahan sa pamumuhay at paggawa ng mga kagamitan. May mga patunay na may kaalaman ang Neanderthal sa paglilibing, samantalang ang Cro-Magnon naman ay lumikha sila ng sining ng pagpipinta sa kuweba. Naiintindihan ba ang ating aralin, mga bata? Mabuti kung ganon, ipagpatuloy na natin. Ngayon ay nasa ikalawang yugto na tayo. Ngayon ay tatalakayin natin ang panahon ng Mesolitiko. Ito ay nangangahulugang gitnang panahon ng bato. Nakagawa ng mga kasangkapan ang mga sinaunang tao na yari sa mga makikinis na bato. Nakaranas ng tagtuyo ng lupa ang sinaunang tao dahil sa matinding tag-init ng panahon noon. Naninirahan sa mga pampang ng ilog at dagat upang mabuhay. Nagsimulang mag-alaga ng hayop at
mga pananim. Sa ikatlong yugto naman ay ang panahon ng Neolitiko. Ibig sabihin ay panahon ng bagong bato. Neos nang ibig sabihin ay bago. Letos naman nang ibig sabihin ay bato. Nakagawa ang mga sinaunang tao ng kasangkapan na yari sa matutulis na bato at kinasangkapan sa arkeolohiya at antropolohiya ang katawagang Neolitiko para mailaan ang isang uri ng pagbabagong kultibasyon o kaparaanan sa buhay at teknolohiya. Batid ng yugtong ito na ang mga kagamitang bato, pamamalagi sa komunidad, pagsasaka, pagpapalayukan at paghahabi. Ngayon naman ang ating pag-aaralan ay tungkol sa panahon ng metal, dakong 4000 BCE hanggang ngayong kasalukuyan. Ngayon naman ay ating alamin ang tungkol sa panahon ng metal. Ito ay mayroong tatlong paksa na nilalaman: ang panahon ng tanso, panahon ng bronze at ang panahon ng bakal. Unahin natin ang panahon ng tanso. Naging mabilis ang pag-unlad ng tao dahil sa tanso, subalit patuloy pa rin ang paggamit sa kagamitang yari sa bato. Nagsimulang gamitin ang tanso noong 4000 BC sa ibang lugar sa Asia at 2000 BCE sa Europe at 1500 BCE naman sa Egypt. Dumako naman tayo sa panahon ng bronze. Naging malawakan na noon ang paggamit ng bronze nang matuklasan ang panibagong paraan ng pagpapatigas dito. Pinaghalo ang tanso at lata or tin upang makagawa ng higit na matigas na bagay. Iba't ibang kagamitan at armas ang nagagawa mula sa tanso tulad ng espada, palakol, kutsilyo, punyal, martilyo, pana at sibat. Sa panahong ito, natutong makipagkalakalan ang mga tao sa mga karatig puok. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating huling aralin ngayon. At ito naman ay tungkol sa panahon ng bakal. Natuklasan ang bakal ng mga Hitay, isang pangkat ng Indo-Europeo na naninirahan sa kanlurang Asya, dakong 1500 BCE. Sa panahong ito, ang mga Indo-Europeo ay natutong magtunaw at magpanday ng bakal. Matagal nilang inilihim ang pagtutunaw at pagpapanday ng bakal. Ngunit, lumaganap ang paggamit ng bakal sa iba pang mga kaharian. Inyo bang naiintindihan ang lahat ng ating napag-aralan ngayong araw, mga bata? Mahusay! Ngayon ay magkakaroon tayo ng mga aktibidad na kailangan ninyong matapos ngayong araw. Malinaw? Ito ang inyong unang gawain. Isulat ang tama o mali ayon sa yugto ng pag-unlad ng kultura ng panahong prehistoriko. Gawin ito sa sagutang papel. Ngayon ang ating pangalawang gawain ay ang pagkakaroon ng group activity. Kayo ay mahati sa 5 grupo. Okay, ito ang panuto. Ang bawat grupo ay ibibigay ang kahalagahan ng mga gawaing prehistoriko sa kasalukuyang panahon. Gawin ito sa inyong sagutang papel at ipasa sa akin. Ngayon ay nais kong malaman kung inyo bang naiintindihan ang ating natalakay. Patungkol saan ang ating tinalakay ngayong araw? Tama. Ito ay tungkol sa yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko. Ngayon naman ay anong mga panahon ang sakop ng tatlong yugto? Tama. Ito ay ang panahon ng Paleolitiko, Mesolitiko at Neolitiko. Ano ang ibig sabihin ng Neo? Tama. Ang ibig nitong sabihin ay bago. Ano naman ang ibig sabihin ng Letos?
Tama, ang ibig sabihin nito ay bato. Mahusay mga bata dahil inyong nasagot ang aking mga katanungan at inyo nang lubos na naiintindihan ang ating naging aralin ngayong araw. Bago magtapos ang ating klase ay mayroon akong iiwan sa inyo na takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, kayo ay mananaliksik ng 10 artifacts na gawa sa bato at ilagay ang bawat description sa papel. Maliwanag ba mga bata?